sabihin na kawawa ka, kung mayroon ka mga na-encounter na mga bagay, huwag mong sasabihin yan dahil special ka sa paningin ng Diyos. Ngayon po, ang Book of Exodus ay kasaysayan ito ng mahabang kahirapan na dinanas ng mga Israelita sa kamay at paghahari ng isang mabagsik at malupit na paraon. At gayon din, pagka pa ang pahari ay malupit, gayon din yung kanyang mga nasasakop. Kaya, nung lumapit si Aaron at si Moises doon sa kay Paraon, doon sa chapter 5, nakiusap sila, napayagan sila na makapunta na doon sa, makalakbay sila within 3 days sa ilang upang magsamba sa Panginoon. Pero ang sabi ng hari, aba, sino bang Yahweh yan? Wala akong kilala. At bakit ko siya susunod? Sino ba siya para sundin ko? Marami ang mga tao talaga, lalo kung sila ay nasa posisyon, sila ay may mataas na kakayanan, mayaman, wala silang kinikilalang Yahweh o Diyos. Salamat sa Diyos na tayo ay hindi natulad nila. Dahil tayo nakakilala sa Diyos, di man natin siya nakita. Siya ay ating sinasamba, siya ay kinikilala, pinagsisikapang masunod, maliban doon sa iba, ayaw sumunod. Kaya, mga kapatid, kaya nung ganon ang kanyang deklarasyon, nanalangin si Moises sa Diyos na hiniling niya na ang Paraon ay payagan na sila. Pero ang Paraon, umuoo, pero no, pagdating ng time. Kaya, ang nangyari, ang sabi ni Yahweh, ganun ang kanyang sinasabi, okay, Aaron, yung iyong tungkod, ihagis mo. Kasi sinabi ng Diyos na kayo'y bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, na kayo'y magpapakita ng mga himala sa pangalan ko. At alam nyo, nung ihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa verse 8 to 13 ng chapter 6, ng chapter 8, no? Itong tungkod na ito ay naging ahas. Pero alam mo ba, mayroon siyang mga kampon or mga under sa kanyang kaharian na mga salamangkero at ginaya na nakakapagawa din sila ng ahas at yung kanilang mga nagawang ahas sa kanilang salamangka ay nilunok lahat ng ahas na tungkod ni Aaron na naging ahas. Hindi pa rin. Nung makita yun, hindi pa rin sila pumayag. Hanggang sa pangalawang sumpa sa verse 7 to 22 ay dugo naman. Ang mga ilog ay nagiging dugo, ang tubig at lahat ng tubig sa kanal, ilog, lawa, na maging mga nasa batya at tapayan nila. At ang lahat ng mga isda nangamatay, namaho lahat sa tubig at sa ilog. Kahit gano'n ang nangyayari, patuloy pa rin ang katigasan ng puso ng Paraon. So kasi, nagaya rin ng kanyang tao. At sinabi ni Yahweh, ito ni Aaron sa ilog ng kanalan doon at dumami yung palaka, pangatlong pagpapadala o pangalawa,
ay palaka. Kasi yung intro lang yung yung baston na yun na naging ahas. Hindi makapaniwala sila. Hindi nila pinaniniwalaan ng Diyos. Ang alam nila, kaya namin sumalamang ka ng ganyan. At nang hindi na naman sila sumunod sa sa chapter 8, verse 5 to 9, ang ginawa ni Yahweh, sinutusan sila, si Aaron, na ihampas yung kanyang tugkod sa lupa. At nung ihampas yun, siyempre, pag inampas mo ang lupa, may mga mga alikabok. At yung mga alikabok na yon ay naging mga niknik. Nandun po sa verse 16 and 19 yan, sinabi ng mga salamangkero na Diyos na ang may gawa nito. Nakumbinsi na. Kasi hindi na nila kayang gawin yon, hindi na nila kayang gayahin. Kaya sabi ng mga salamangkero, mahal na Paraon, ang may gawa na nito, hindi lang basta tao, kundi Diyos na ang may gawa. Pero marami pa rin pagkakataon na hindi talaga, lalong tumitigas ang puso ng Paraon. At yung pang-apat, pinadagsa ng Diyos yung mga langaw, pati yung nilalakaran nilang lupa, ay talagang napuno na ng langaw. Pero dahil sa katigasan ng dibdib, puso ng Paraon, hindi pa rin nila pinayagan. At ang masakit dito doon sa una, ay binawasan ng hari yung mga materialis na dayami at sila yung talagang pinakuha at ang kanilang na matatapos silang dayami o tisa kasing dami rin nung kanilang nagagawa nung sila sinusuplayan ng dayami. So ganun kalupit yung Paraon. Ganun nila inaapi ang anak at ang mga tao ng Diyos. At magkamisan yun ang nangyayari sa mga mananampalataya ngayon. Ang tingin ng iba ay sila ay mga hamak, sila ay masama, samantalang sila ang nagsusunod sa salita ng Diyos, sila yung nagnanais na maraming tao ang makakilala at nakalapaglapit, balik loob sa Diyos. Sila pa itong pinararatangan. Pero tuloy-tuloy lang. Sila Moises at Aaron patuloy, hindi nagsawa. Sa panglima, kakilakilabot na salot sa mga hayop, mga kabayo, asno, kamilyo, baka at tupa, at mga kambing. Lahat doon, binigyan ng mga sakit na yung magnanaknak. Yun yung resulta ng hampasin ni Aaron yung lupa ng kanyang tugkod. Na magiging resulta, magkakaroon ng mamamatay yung mga tupa pala na yon. Ang yung pang-anim na salot na pinadala ng Diyos ni Yahweh, pinakuha sila ng abo at hinagis pataas. At ang buong Egypto ay napuno na pati mga hayop sa lupa ng tadtad ng pigsang nagnanaknak. Ayun, kahit gano'n na ang nangyayari, iyon pa rin
puso ng paraon ay nananatiling matigas. Kaya kapatid, huwag mong panatitigas ang puso mo para hindi ka matulad sa paraon. Mas maganda yung puso na malambot, hindi bato, kasi doon nakakakilos ang banal na Espiritu ng Diyos. No? Pangpito, na salot, pinaulanan ng malaking tipak ng mga yelo. Nasa verse 22 and to 24, nung ipinaunat ni Yahweh ang kamay ni Moises. So, was pala na itinatas natin ang kamay, lalo na kung sinasamba natin ang Diyos, may mga himalang dumarating. Kaya nga lang yung himalang yun ay pinakita ng Diyos, marami doon ang naperwisyo, at ang iba naman na talagang nakinig na mga Israelita ay hindi sila lumabas. Pero yung iba talaga katitigas ng ulo, ayan, sila nang matay. So, yan po yung mga experiences nila Moses at Aaron at ng buong Israelites sa kamay ng paraon before nila naranasan yung katakot-takot na hirap ang kanilang dinanas. Nandong binantaan na si Moises na huwag ka na magpakita sa akin dahil papatayin na kita. Pero porsigido pa rin si Moises, pinagsasabihan niya pa rin ang hari. Pinagmapilit niya na sila'y makaalis. Alam niyo, nangako na si Paraon, akala mo na, palalabasin na sila. Pero pagdating ng time, bawi uli yung kanyang oo. Di na naman niya tinupad. So, dumating sa pangwalong salot, hindi pa rin siya pumayag na umalis ang buong bilang ng mga Israelita mula bata, matatanda. Kaya nagpadala na naman si Yahweh ng laksa-laksang balang nang itaas ni Moises yung kanyang tugkod. Maghapon at magdamag pinaihip ni Yahweh ang hangin at tinangay ng makapal na balang sa buong Ehipto. Yan po ang nangyari doon. Bakit nangyayari yung mga ganon? Na sa kabila na nandyan na, matigas pa rin ang puso ng paraon. You know, dahil doon to exhibit the power of God na ipinapakita doon na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay-bagay na gusto niyang gawin para lamang may pakitang siyang Diyos na makapangyarihan. Sa inyo, gustong ipakita ng Diyos na siya'y makakapirm, mababago niya ang status ng ating buhay. Kaya mga kapatid, magpatuloy na manghawak, mangkinig, isabuhay ang salita ng Diyos upang itong hinihintay nating Year of Jubilee na darating ang time na mararanasan ng mga thunders at layunin na bago tayo magpantayang paa, tumiklop ang ating mga mata, makaranas ng maayos ang maalwan na buhay. Nang sabi nga ni Mama Marlene, mga nauna pang mga pagsasabi niya encourage, pag kayo'y mayroon na, punta kayo dyan sa malapit-lapit lang na bansa. Mag-enjoy kayo 2 to 3 days. Dahil yan ang layunin ng King Solomon United Republic Trust na makaranas ang bawat beneficiaries. Na yun ang layunin ng Diyos sa tao na maging maayos, maganda ang ating buhay. Lang, marami sa atin na nagpipilit na maging nakakulong, naging alipin ng masama. Kailangan po nating lumaya sa kasamaan. Kaya magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kayong tumulad sa iba kung tapos na ang Zoom saka sila magbubukas. Alam niyo ba na ang basya ng tunay na anak ng Diyos, ang sabi sa Juan Kapitulo 44, John chapter 8:47, na ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So, sino ba yung
hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ano sila? Kung ganon, kapag ayaw ng tao na makinig ng salita ng Diyos, kanino siyang anak? Kayo na po magsabi. Kaya i-prove mo sa sarili mo at sa Diyos na ikaw ay anak niya. Na nakikinig at hindi nagwantong lang doon at tumitigil sa pakikinig, kundi isinasabuhay yung kanyang naririnig. Ang sabi ni Santiago, ang taong matapos makarinig at nagsasagawa nito ang siyang pagpapalain ng Diyos. So, napakahalaga ng pakikinig and then apply. Sabi nga, hear and obey. Makinig at sumunod. Iyon ang ating dapat katungkulan. Kaya patunayan natin yan mag-isa. Parang katulad ng sinabi ng Diyos na ang aking sasarhan ay walang sino mang makapagbubukas at ang aking binubuksan ay walang makapagsasara. So mga kapatid, we have to comply, sumunod sa requirements. If you want to experience the blessings from the Lord through King Solomon, we must follow God's instruction. And we must have strong faith in God. And we must have courage. Kahit ka medyo sasakit-sakit ang paglakad, sige lang. Alam nyo, kahapon talagang ang tindi ng mayroon kaming napagkasunduan ng aming panambahan na idadaos na doon sa swimming pool at doon na rin yung pagpapasalamat sa aking kaarawan ng 30, sinelebrate namin kanina. Ay Sabado magang-maga yung aking paa. Alam nyo, yung binigay ko dyan na gamot kay Ma'am Marlene, isang take lang kasi talagang hindi, namamaga Ayun, nakalagad ako ng maayos. Plus, higit sa lahat yung panalangin. Kaya, kung kayo may mga ex na ganyan, diresitahan ko kayo. Kung nandiyan ka na tao na may kumikirot ang katod mo, punta ka, hingi ka kay Ma'am Marlene, baka mayroon pa siya. Okay? So yan po ang mga ginawa ng Panginoon. Ipinakita ang kanyang power, ipinakita na ang kanyang mga himala na hindi pwedeng gayahin na ng sino pa mang mga tao na may kapangyarihan. Ang pangsyam na salot, nagdilim ng 3 days ang buong Ehipto. Pero alam niyo ba, talagang sa Diyos walang imposible. Nagdilim doon sa lahat ng nasasakupan at lugar ni Paraon. Pero doon kung nasaan yung tirahan ng mga Israelita sa chapter 10 verse 20 to 29, pag ni-research mo yan 21 to 29 ng chapter 10 ng Exodus, ay sa kanila may liwanag, hindi nagdilim. Why? It shows na mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya napakahalaga na ikaw ay maging anak ng Diyos. Dahil ang pabor, lahat ng pabor ay nasa sayo, nasa sa atin. If we are the true believer, children, follower, disciples of God. So mahalaga po yun. Ang pang-10, dito na. Ang panguling salot ay ang pagkamatay ng lahat ng mga panganay ng lahi ng Paraon at mga panganay na mga aliping babae na tagagiling ng trigo. Pati mga panganay na hayop na talagang ipinaranas niya to prove that He is a mighty powerful God. Ng Diyos natin ngayon na pinaglilingkuran, ang Diyos na aking ipinakikilala sa iyo ay ang Diyos ni Moises, ni Aaron at ng mga unang mga propeta. Ang Diyos ni Adan at ni Eva. Siya na
makapangyarihan, makagagawa ng mga bagay na sa tingin mo imposible, sa Kanya ay posibleng lahat. So yun, at doon, pinayagan na sila dahil doon sa mga ganyan. Kasi bakit ba umabot pa ng ganong napakaraming salot bago pumayag yung Paraon? Yun know, pag pinag-aralin yung maigi, sabi ko, ba't ganun si Lord? Pinatigas niya pa rin yung puso kasi inalaw niya ang lahat ng bagay. It shows na ang lahat ng bagay, lahat ng may buhay, hayop man o tao, hawak at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Para lang ipakita niya na ako ito. Ito yung mga bagay na pwede kong gawin sa mga taong suwail, sa mga taong ayaw sumunod sa aking mga kautusan. At pinaka-worst nga nito, sa mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, yung mga self-righteous, yung mga nagsasabing, wala naman ako sinagawang masama. Sasabihin nila, alam ko naman may Diyos, pero ang tanong, sinasamba mo ba ang Diyos? Pinaglilingkuran mo ba ang Diyos? Sinusunod mo ba ang kanyang mga utos? Doon, mga kapatid, makikita. If you are a true child of God, you are the doers of His word, of His command. Yun po malalaman ang totoo at tunay na anak ng Diyos. You don't need religion because religion could not save. But if you have a pure relationship with God, then you are saved. Whatever will happen, kasi sabi niya sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap kay Jesus ay itinuturing niyang mga anak ng Diyos. Now, pag ikaw ay itinuring ng Diyos na anak niya, sigurado ako kung anong nasa kanya, sa'yo yun. Tagapagmana ka. Amen ba? Praise the Lord. Shout out nga pala sa lahat ng taga mga mahabang parang, mga kababayan ko dyan, ng mga Thunders, Ate Cora, Ate Puring, at yung iba ba dyan ng mga Bicolana, mga Bicolano. God bless you all. At si M, yung lahat ng kasama ni Ma'am Marlene, kayo lahat dyan. Numer, Nanay Lumen. God bless sa inyo, Rodi. Bago ako magtapos, bago ko manalangin, pinapaabot ko sa inyo ang aking pasasalamat sa mga nagbati. Nawa, dalhin nyo rin ako sa panalangin na ako ay patuloy na gamitin ng Diyos na makapagpahayag ng kanyang mga salita. Kasi alam nyo, that is my commitment sa Lord. Nung makilala ko siya sa isang kaparaanan na mahirap, problema, naturente ako noon, natutunan kong tawagan ng Diyos at tinugon niya ako nang nag-promise ako sa kanya, paglilingkuran kita, Panginoon, oras na iligtas mo ako. Pwede, kung ay dumadanas ka ng mabigat na problema, marahil inalaw yan ng Diyos para tumawag ka sa Kanya, para patunayan na ang Diyos na ito na tinatawagan at pinaglilingkuran natin, buhay, buhay magpakailanman. At magagawa niya ng lahat ng bagay na sa tingin mo imposible, sapagkat siyang Diyos na nag-ayos lahat ng mga bagay nito. In the book of Genesis, in-order niyang lahat ng yan sa pamagitan lang ng kanyang salita. It shows on how He loves us. Nung pagdating sa paglalang sa tao, hinamitan niya na ng kamay, hinulman niya na ang tao sa alabok, at nung mahulma na, sa kanya hiningihan. Kaya ang tao, ikaw, ay hindi ka mula sa unggoy, mula ka sa Diyos. Kaya nga, heaven and earth, ang breath galing sa langit, ang itong katawan na itinuturing sometimes sa ibang mga pagtuturo sa mga salita na sinuring na ito na tulda. Dito, nananahan ang banal na espiritu na iniwan sa atin ng ating Panginoon Jesus nang siya umakyat sa langit. At doon pa lang sa creation, andun na yung spirit. Kaya ang tao ay product of heaven and earth. Hindi ka produkto galing sa unggoy. You are a product of heaven and earth. At ang mga babae nga, mapalad yan. Kasi kami ang unang production. Direkta kaming galing sa lupa, kaya ang lalaki
noon lalo nga na hindi pa usang mga pampakinis ng magaspang ang aming mga balat. Pero yung mga babae makinis kasi galing na kayo sa aming tadyang, may distance na sa lupa, mga 1 meter na sobra pa. Kaya kayo ganyan, kaya mapalad kayo na kayo ay nagmula na sa tadyang ng mga lalaki. So, yan po ang mga paraan at mga paghihirap na dinanas ng mga Israelita sa panahon ng Paraon doon sa Ehipto. Kaya, pag-aralan nyo maigi, basahin upang ma-appreciate niyo kung gaano ang Diyos nagmahal sa atin. Maraming man strategy ang Paraon. Pumapayag, sige, dyan lang kayo, huwag kayong lalayo. Papayag na, sige, kayo na lang, mga lalaki na lang. Huwag niyo isama yung mga asawa niyo at mga anak. Grabe ang katusuan nung hari. Pero hindi pa rin siya nanaig. Dahil kailanman, walang sino mang tao lang na mananaig o mananalo sa Diyos. Ang Diyos ay a victorious God. No one could defeat Him. Walang sino man ang pwedeng tumalo sa Diyos. Dahil nilalang lang tayo ng Diyos. Kaya kung ako sa iyo, pumailalim ka sa otoridad ng Diyos upang ang kanyang magandang plano ay mapabilang ka roon. So God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat.